Nancy POV. Oo, ako ang pumatay sa nanay ni Luna. Hindi ko makakalimutan ng gabing yun. Kasalanan niya naman kaya siya namatay. Kung hindi niya ako pinilit na sumama sa kanya, ay hindi ko siya matutulak sa hagdan. Hindi ko matanggap ng isang katulad niyang aking ina. Hindi ko matanggap na isang hampas lupa lamang ang taong nagluwal sa akin sa mundo. Tama, magkapatid kami ni Luna. Fraternal twins kami kumbaga, kaya magkaibang aming mukha. Naalala ko pang tagpong naganap sa amin ng nanay ni Luna. Kaarawan ko ng araw na yon. Napagod ako sa pagbukas ng mga regalong natanggap ko mula sa aking mayayaman din na mga kaibigan. Sa edad kong 10 ay sunod ako sa layaw. Lahat ng gusto ko ay nakukuha ko. Binibigay nila sa akin ng lahat. Mapasapatos man yan, damit, mga bagong labas na limited edition ng mga laruan. Basta name it at kanilang ibibigay sa akin yun. Tumayo ako at binuksan ang pinto ng aking kwarto na may kumatok. Umismid ako kay Magda. Tama, Magda lamang ang tawag ko sa kanya. Yun ang turo sa akin ni Lola eh. Saka ganito na talagang ugali ko. Eka nga ng iba ay magaspang ang pag-uugali ko. Na naman ako daw sa aking Lola. Siguradong narito na naman si Magda para batiin ako. Sanay na ako dahil tuwing birthday ko ay pinupuntahan niya ako para batiin ng happy birthday. Nancy, kabadong lumuhod siya sa aking harapan habang hawak ang isang kwintas. Alam ko na, hindi to kasing mahal ng mga regalong natanggap mo. Pasensya ka na dahil ito na lang nakayanan ng pera ko. Hayaan mo sa susunod ay babawi ako. Nang isusot na niya sa akin ng kwintas ay matras ako. Nandidiri akong tumingin sa kanya. Pwede ba? Huwag mo akong hawakan. Saka sino ba nagsabi sa'yo na bigyan mo ko ng regalo? Hindi ko kailangan ng regalo galing sa muchachang katulad mo. Saka diba sinabi ko na sa'yo last year na huwag ka nang lalapit sa akin. At isa pa, huwag mo ako matawag-tawag sa pangalan ko. Senyorita, yan ang itawag mo sa akin. Nancy. Hindi niya na ituloy ang sasabihin ng pagbabatuhin ko siya ng mga regalong nasa ibabaw ng aking kama. I said don't call me Nancy. Isusumbong kita kay Lola. Dahil hanggang ngayon lumalapit ka pa rin sa akin. Patuloy ako sa pagbato sa kanya ng kung anong mahawakan ko. Ayaw ko sa kanya. Hindi lang sa kanya kundi sa kanilang mag-ina. Simula na magkaisip ako ay ganito nang nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Ang sabi sa akin ni Lola ay silang dalawang dahilan kung bakit namatay ang daddy ko. Umiiyak na nakaluhod lang sa tapat ng pintuan ko si Magda. Pero imbis na maawa sa kanya ay mas lalo lamang akong naiinis. Anak! Natigil ako sa pagbato sa kanya at natigilan sa tawag niya sa akin. Nancy, ako ang nanay mo. Alam mo naman yun, hindi ba? Hinawakan niyang aking kamay habang puno ng luha ang kanyang mukha. Alam ko na alam mo ako ang nanay mo. Kaya bakit ganito pa rin ang trato mo sa amin ni Luna? Hindi mo ba kami mahal? Sinungaling ka. Hindi yan totoo. Hindi ikaw ang mami ko. Kaila ko pa. Gusto kong itanggi. Hindi lamang sa kanya ko hindi maging sa aking sarili. Hindi. Kahit kailan hindi ko matatanggap na siyang nanay ko. Bukod sa mahirap siya, siya din ang dahilan kung bakit namatay si daddy. Galit dapat ako sa kanya. Aalis kami ni Luna, anak. Sasama ka sa amin, hindi ba? Lalayo tayo sa kanila dahil yun din naman ang gusto ng tatay mo. Ang malayo kayo ni Luna sa pamilyang ito. Galit ko siyang tinignan at hindi pinakinggan ang mga sinabi niya. Bakit naman ako sasama rito? Para sa akin ay isa lang siyang kasambahay. Hindi ko siya nakita o itinuring na nanay man lang. Kaya nga kahit na alam ko na siya ang tunay kong ina ay nagbulag-bulagan ako. Tinula ko siya para makadaan ako palabas ng aking kwarto. Isusumbong ko siya kay Lola. Sasabihin ko kay Lola na palayasin na ito sa mansyon. Ayaw ko makita silang dalawa ni Luna. Anak! Niyakap ako ni Magda. Nandidiri ako nagpumiglas. Parang awa mo na anak ko. Sumama ka na sa amin ni Luna. Hindi ko kayang iwan ka dito na mag-isa dahil nangako ko sa puntod ng tatay niyo ni Luna na palalakihin ko kayo ng maayos at malayo sa mga Aquino. Anak ko, Nancy. Sumama ka na sa amin ng kapatid mo. Payat lamang si Magda at maliit. Samantalang ako'y malaking bulas kahit 10 taon pa lang ako. Magkatulad kami ni Luna. Nagmana kami sa daddy namin. Wala pa ring alam si Luna na magkapatid kami. Mas mabuti na yon. Ayaw ko rin naman na malaman niya. Saka para sa akin ay wala akong kapatid. Malakas kong kinagat si Magda sa braso para bitawan niya ako. Nakita ko siyang nasaktan sa pagkagat ko pero wala akong pakialam. Buti nga sa kanya dahil hinawakan niya ako gamit ang kanyang magaspang at maruming kamay. Matapos ko siyang kagatin ay malakas ko siyang tinulak.
Ganun na lamang panlalaki ng aking mata nang gumulong si Magda pababa ng hagdan. Kumalat ang dugo sa sahig mula sa katawan nito na sugatan. Diyos ko! Narinig kong natatarantang boses ni Lola, maging si Tita Lourdes at si Lolo ay natataranta din. Hindi ako nakagalaw sa aking pagkabigla. Hindi ako may gawa niyan, Lola. I swear po, nalaglag lang siya. Malakas akong sinampal ni Tita Lourdes. Dismayadong kanyang mukha talatang galit sa akin. Nakita kong binuhat ni Lolong katawan ni Magda dahil nasa stage of shock pa ako, hindi ko pa rin nagawang gumalaw sa pwesto ko. Pinanood ko lamang sila na kunin ang katawan ni Magda at linisin ang dugo mula sa sahig. Lola, nasaan po si Magda? Kabado ko at pinagpapawisan. Sana'y ligtas siya, yun ang hiling ko sa utak ko. Pero ang sabi ni Lola ay patay na si Magda. Patay na siya, Luna. Marami ang dugong nawala sa kanya kaya hindi na rin siya maisasalba. Kahit nadalhin pa natin siya sa ospital. Pero huwag kang mag-alala. Dahil pinatapon na namin siya ng lolo mo sa malayong lugar. Sa isang ilog para anurin ang kanyang katawan at hindi kagad siya makikita. Wika ni Lola. Katulad ko ay pinagpapawisan din siya. Ganon din si Lolo. Hinawakan ako ni Lolo sa balikat. Nancy, hindi maaring lumabas ang tungkol sa bagay na to. Walang pwedeng ibang makaalam na nagawa mo. At ang ginawa namin na paglinis sa krimen na ginawa mo. Magiging kasiraan ito sa buong angka ng mga Aquino. Hindi mo naman gusto na mangyari yon, hindi ba? Hindi ko napigilan ang pagluha ko habang tumatango. Opo, Lolo. Pangako walang makakaalam. Kasalanan naman niyang nangyari sa kanya. Masyado niya kasi akong kinukulit na sumama sa kanya. Kaya naitula ko siya. Pero aksidente lahat ng yon. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Bata ka pa lang pero sinungaling ka na. Wala ka bang konsensya? Alam mo naman na siyang nanay mo. Pero nagawa mo to sa kanya. Wika ni Tita Lourdes na kararating lang. Aksidente o hindi ay kasalanan mo yon. At kayo naman, mga konsentidor kayo. Mga wala kayong puso. Sana talaga hindi ko na lang kayo naging magulang. Kaya hindi nyo kami masisisi ni Kuya Peter kung nagawa namin kayong iwan. Pagkatapos ng gabing iyon, ikaagad na pinapunta ako ni Lola at Lolo sa ibang bansa after 2 days para dun mag-aral. Ang lungkot na naging buhay ko doon dahil tangi isang kasabahay lang ang kasama ko. Gabi-gabi akong dinadalaw ni Magda sa panaginip at palagi ko ring naririnig ang kanyang boses. Mabuti na lang at nakilala ko doon si Sydney. Siyang nagturo sa akin na gumamit ng droga para hindi ako tuluyang mabaliw sa lungkot at sa mga boses na naririnig ko. Katulad ng gusto ni Lolo, ay nagpunta kami ni Lola sa villa ng Del Rio. Tinaasan ko lang ng kilay si Aling Babot at Aling Rose na makita ko na sobrang sama ng tingin nila sa akin. Hindi ko alam na dito na pala lumipat ng trabahong mga to. Akala ba nila ay aasenso sila kaya sila kumakairap ay wagas? Tss, kasambahay pa rin naman sila. Mga basura at hampas lupa. Senyora Barbara, Senyorita Nancy, halatang nagulat si Luna na makita kami. Sa bagay, sinong hindi magugulat kung nasa harapan niya mismong dahilan kung bakit naghirap siya ng maraming taon. Anong kailangan niyo sa akin? Tanong ni Luna sa amin. Nang bumaling siya sa akin ay nakita ko na parang naiiyak siya. Alam ko na galit siya sa ginawa ko at mga pinagsasabi ko sa press conference. Pero wala akong pakialam. Kung hindi lang talaga dahil sa utos ni Lolo, ay hindi ako pupunta dito. Hindi namin ni Lola matanggap na hihingi kami ng tawad sa mababang uring katulad ni Luna. Lumaki akong hindi nagpapakumbaba kahit kanino. Kaya naman hindi katanggap-tanggap na hihingi kami ng tawad ngayon sa kanya. Maupo kayo. Pinapasok pa rin kami ni Luna sa kabila ng galit niya sa akin. Nag-utos pa to na dalhan kami ng merienda. Sa nakikita ko'y magandang naging buhay niya matapos niyang ikasal. Kabaliktaran ng inaasahan namin ni Lola. Todong ngiti si Lola kay Luna na tila anyo may isang anghel. Gusto kong matawa sa reaksyon ni Luna. Paani para tong nakakita ng multo dahil sa inaasal ng lola ko. Maski ako hindi rin makapaniwala. Nakita ko kung paano tatuhin ni Lola sila Luna ni Lola noon. Malupit at walang awa. Sa bagay, lahat naman yata sa pamilya namin ay ganun ang trato sa kanya. Magpasalamat na lang siya dahil magandang buhay niya ngayon dahil sa amin. Kung hindi dahil sa amin na hindi siya makakasal sa isang mayaman. Salamat sa pagtanggap mo sa amin ng maayos, Luna. Napakabuti mo talagang bata sa kabila ng ginawa namin sa'yo. Hindi na ako magtataka kung bakit binigyan ka ng Diyos na maganda at maginhawang buhay.
Malumani na wika ni Lola na kinaikot ko ng aking mata. Ang plastic ni Lola, ang galing umarte. Pasok na pasok sa pagiging kontrabida ang peg. Wala akong nagawa ko hindi ang magsalita at humingi ng tawad kay Luna nang sikuhin ako ni Lola. Luna, patawarin mo sana ako sa ginawa ko. Alam ko na sobrang mga sinabi ko sa inyo ng nanay mo sa presscon. Pero maniwala ka, sinabi ko lang lahat yon dahil pinilit ako ng manager ko. Umiiyak na sambit ko habang nakatakip ang kamay ko sa aking mukha. Kailangan ko daw sabihin ng mga yon para maraming maantig sa kwento ko at mas lalong makahatak ng mga viewers. Patawarin mo ko, Luna. Sorry talaga. Mas lalo ko pang ibinuhos ang luha ko para mas maging kapanipaniwalang kwento ko. Na tinahitahi ko lang. Nakita ko na lumuluha si Luna habang nakayuko siya. Halatang hanggang ngayon ay nasasaktan to. Nakita kong pagkakataon para makuha ulit ang gusto ko. Pwede kong bawiin lahat ng sinabi ko sa presscon. Kausapin mong asawa mo na ibalik lahat ng mga projects ko. Lilinisin kong pangalan ng nanay mo, syempre pati ang sayo. Pareho kami ni Lola na lihim na napapangising. Bakit na tumigil si Luna sa pag-iyak at talatang natuwa sa narinig na sinabi ko? Please Luna, alam namin na kalabisan itong hiling namin sayo. Pero baka pwedeng kausapin mong asawa mo na tulungan kami sa aming mga negosyo. Huwag niya kaming ipitin pa. Pakiusap naman ni Lolo na nagpaapaawa ng mukha. Bakit naman po kayo iipitin ni Morphy, senyora? Hindi ho ganun ang asawa ko. Kung nagkakaganyan ng mga negosyo nyo ay dahil yun sa inyo. Bumaling sa akin si Luna. Bakit ako yung kinakausap mo tungkol sa mga projects mo? Nawalan ka ba ng mga projects at iniisip mong asawa kung may gawa nito? Gusto kong ikutan ng mata si Luna pero nagpigil lamang ako. Kung ganun ni wala itong alam sa ginagawa ng asawa nito. O baka mali lang talaga ng hinala si Lolo. Hindi na itong mahalaga sa ngayon. Sa lawak at lakas ng kapangyarihan ni Morphy Del Rio ay alam ko na matutulungan nila kami. Ito man ang may gawa o hindi ng kamalasang nangyayari sa amin. Narito na rin kami ay lulubusin na namin. Madali namang mauto itong si Luna eh. Malaki ang ngiti na lumabas kami ni Lola ng mansyon. Nangako sa amin si Luna na kakausapin ng asawa nito para tulungan kami. Nakuha naming pareho ni Lolang pakay namin. Uto-uto naman kasi itong si Luna. Ang ngiti sa labi ni Lola ay kaagad na bura nang makita si Morphy na katayo na para bang inaabangan ang paglabas namin. Ewan kung bakit pareho kaming naistatwa sa kinatatayuan namin ni Lola. Oo, good boy look ang dating ng kagapuhan ni Morphy. Hindi katulad ng dating ni Douglas na bad boy ang tindig. Ngunit nakakatakot ang aura ng asawa ngayon ni Luna sa aming harapan. Madilim ang mukha nito ngayon at halatang galit. Mr. Del Rio, agad na pinutol niya si Lola sa pagsasalita at mabagsik na nagsalita. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Hindi pa ba malinaw ang mga ginawa ko sa inyo para bigyan kayo ng babala na huwag niyo nang sasaktan o lalapitan ng asawa ko? Kung gano'n ay tamang hinala ni Lolo na ito ang may gawa ng mga nangyayaring kamalasan sa amin at walang alam si Luna. O baka nagpapanggap lang ito na walang alam dahil ang totoo ay gumaganti ito sa amin. Ganun ba kakapal ang mukha mo, Mrs. Aquino? Para magpunta pa rito at makiusap sa asawa ko matapos mo kong linlangin? Wika ni Morphy. Halatang nagtitimpi ito ng galit habang nakatingin kay Lola. Wala kaming maapuhap na sasabihin ni Lola. Kaming dalawa ay pinagpapawisan ng malamig. Siguradong pagbalik sa amin ay malilintikan ako kay Lolo. Dahil kasi sa ginawa kong presscon ay nalaman na ni Morphy na hindi talaga si Luna isang Aquino. Pero ang totoo ay Aquino naman talaga to. Hindi nga lang yun alam ni Luna. Bakit ka nagagalit sa amin, Mr. Del Rio? Si Luna ang may kagustuhan na magpanggap na isang Aquino. Hindi siya makapaghintay na makaalis sa mahirap niyang buhay. Kung may dapat ka man nabalingan ng galit mo, ay hindi kami yon, kung hindi si Luna mismo. Gate ko. Napatras ako ng bahagya ng tumingin sa akin na mabagsik si Morphy. Biglang gumapang ang takot sa aking katawan. Nagbabantang mga tingin nito na para bang handa itong sapakin ako ngayon. Kung kaya niyong palambutin ang puso ng asawa ko, dahil sa pag-iyak niyo at pagpapaawa ay ibahin niyo ako. Hindi ako naaawa sa mga taong katulad niyo. Mas gusto kong dinudurog ang mga kagaya niyo. Napalunok ako ng laway. Hindi lamang ako kung hindi maging si Lola. Oo, inaamin ko, natatakot ako sa banta ng asawa ni Luna. At alam ko na ganun din si Lola. Morphy's POV. Galit na galit ako sa mga nalaman ko. Nang magpasagawa ako muli ng malalim na investigasyon tungkol sa pamilyang Aquino ay hindi ko inaasahang malalaman ko. Si Luna isa palang tunay na Aquino, ang anak ni Mrs. Aquino na si Peter
ay lumayas noon para lumayo kasamang nobyang si Magda. Pero hinanap ang dalawa ng mag-asawang Aquino na magsimulang bumagsak ang mga negosyo nito. Nais gamitin ng mga tong sariling anak para isalba ang naluluging negosyo. Hindi pumayag si Peter na ipakasal sa iba ng magulang dahil ikakasal na ito kay Magda na nagdadalang tao na. Naaksidente at namatay si Peter. Ang sinisi ng mga Aquino sa pagkamatay ng kanilang anak ay si Magda na noon ay buntis. Sa pilitang kinuhang mga to, ang isa sa kambal ni si Nancy at naiwan si Luna sa ina. Dahil sa ayaw ni Magda na malayo sa isa pang anak ay namasukan nito bilang kasambahay sa mansyon ng mga Aquino. At tiniis ang pagmamalupit ng mga ito. Kuyom ang aking kamao kanina pa simula na umalis ang maglola na sina Barbara at Nancy. Paano namang ito nagawang tratuhin si Luna na parang hindi ka pamilya at kadugo? Sobrang pagkahabag ang nararamdaman ko ngayon para sa aking asawa. Imbis na pagmamahal, ang matanggap nito mula sa pamilya ng ama nito ay puro pagmamalupit ang naranasan nito. Kinuha kong phone na tinawagan si Miss Teng. Kausapin mo pang ibang investors ng mga Aquino Enterprises. Mag-set ka ng meeting namin at ganun din sa may-ari ng GMC Network. Agaran kong utos. Hindi lang ang pagiging Aquino ni Luna ang aking nalaman. Nalaman ko din ang ginawa ng mga ito sa nanay ni Luna. Ngayon pa lang ay nasasaktan na ako para sa asawa ko sa oras na malaman niya ang tungkol sa kanyang ina. Sobrang pagkahabag ko sa aking asawa. Nakaranas to ng sobrang pagmamalupit sa pamilya ng ama nito kahit na wala naman itong kasalanan. Hindi humuhupa ang galit ko, lalo ng aking maalalang kalagayan ni Luna sa university na pinasukan nito dahil kay Nancy. Ngayon itikman nila ang galit ng isang Murphy Del Rio. Pumikit muna ako at pinakalma ang aking sarili bago pumasok. Umakyat ako at kinatok si Luna sa kanyang kwarto. Oo, hanggang ngayon ay magkahiwalay pa rin kami ng kwarto. Gustuhin ko man na makasama sa isang kwartong asawa ko ay nagtitiis na muna ako dahil hindi ko siya gustong pangunahan. Hinawakan ko siya sa kamay at hinila para yakapin. Tara, mag-date tayong dalawa. Aya ko sa kanya. Tumingala siya at kiming ngumiti. Ilang beses akong napalunok. Ang ganda talaga ni Luna. Kaakit-akit. Kahit na maghapon ko siyang titigan ay hindi ako magsasawa. May pakiusap sana ako sa iyo, Luna. Bumuntong hininga na muna ako bago ko sinabi ang nasa isipan ko. Pwede ba na huwag kang hihiling sa akin para sa ibang tao? Hindi ko kasi alam kung magpagbibigyan kita. Wika ako. Alam ko na may sinabi ang maglola sa asawa ko. Kaya ngayon pa lang ay gusto ko nang malaman ni Luna na hindi ako kasing buti ng iniisip niya. Pagdating sa ibang tao ay iba ako. Humiling ka na ng kahit na ano para sa sarili mo at ibibigay ko. Gagawin ko. Pero hindi ko may papangako na kaya kong ibigay ang hiling mo para sa mga taong nanakit sa'yo. Akala ko'y maiinis o magtatampo siya sa mga sinabi ko. Pero tumango si Luna at nakakaunawang ngumiti sa akin. Naiintindihan kita, Murphy. Tara mag-date na tayong dalawa. Ilang beses na kaming lumabas ni Luna bilang mag-asawa niya ay napansin kong kahit malit na bagay napapasaya kagad siya. Dinala ko siya sa isang funfair na sadya kong binili para sa kanya. Napansin ko kasi na palagi siyang malungkot simula ng pagbawalan ko siyang pumasok na muna sa universidad. Pinapahupa ko lang naman ng issue bago siya muling papasukin. Kaya heto, gagawa na muna ako ng paraan para mapasaya siya. Murphy! Nakahawak sa braso ko si Luna habang tumitili. Sakay kami ng Ferris wheel ngayon habang si Luna ay tuwang-tuwa at nagsisigaw. Ay ako naman ay nasusuka. Pinigilan ko na wag lumabas sa bibig ko at nakakadiriman ay nilulunok ko na lang dahil ayaw ko nang sirain ang moment naming dalawa. Ayaw ko na siya na mag-alala. Pagkababa namin ay kaagad na tumakbo ako palayo at saka sumuka. Sobra akong namumutlat ng hihina. Murphy naman, bakit hindi mo sinabi sa akin na hindi ka sanay sumakay doon? Sumusuka ka tuloy ngayon dahil sa akin. Nakukonsensyang wika ni Luna habang hinihimas ang likod ko. Nagmumug ako ng mineral water ni inabot niya sa akin bago ako humarap sa kanya. Nakita ko si Luna na kumikinang ang mga mata habang nakatingin sa iba pang rides. Sulit ang kapalit ng pagbaliktad ng sikmura ko dahil napasaya ko naman siya. Hinawakan ko siya at hinila para sumakay sa iba pang rides. Murphy, tama na, ayoko na. Hindi ka naman sanay at baka mamaya mapahama ka pa. Hindi ako mapapahamak dahil kasama naman kita. Saka paano ako matututo, hindi ba? Ikaw nga first time mong sumakay pero hindi ka natatakot. Sigurado na masasanay din ako. Basta, makinig ka na lang sa akin, Murphy. Ayoko nakikita ka namumutlat parang tinatakasan ng dugong yung mukha. Saka kaya ko namang mag-enjoy basta kasama lang kita. Nakapamewang na wika ni Luna sa aking harapan.
Natulala ako saglit. Maya-maya pa'y tumalikod ako para itagong pamumula ng tenga ko. Shit, kinilig ako sa huli niyang sinabi. Hindi lang yon, ramdam ko rin ang pagiging asawa niya sa akin. Ang sarap marinig na nag-aalala siya sa akin at the same time, ay masaya siyang kasama ako. Marami kaming ginawa na magkasamang dalawa. Halos lahat ng games ay sinubukan namin, kaya umuwi kami ng pagod na pagod pero parehong masaya. Hindi ako makatulog dahil iniisip ko si Luna. 29 na ako ngayon, pero lahat ng nararamdaman ko kay Luna ay ngayon ko lang naranasan. May mga naging girlfriend ako noon pero hindi ako nakaramdam ng ganito sa kanila. Tanging kay Luna lang talaga. Ano ang gagawin ni Morphe ngayong alam na niya ang lihim ng pagkatao ni Luna? Maaming kaya niya sa asawa ang tunay niyang pagkatao? At paano itatago ni Morphe ang tungkol sa ina ni Luna? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.